Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi nangyari na mapatalsik siya, kaya ngayon naging mayabang. Lalo, dati nangang mayabang, dati nangang hambog, lalo pang mas naging hambog ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Yan si, lalong naging mayabang. Lalong naging mayabang. Sabi ni Cayetano, itong pagkakasabi niyang eksakto, mga kabunyog. Sabi ni Cayetano, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Wow. Ang yabang. Ang pinapalabas kasi ni Cayetano, parang gustong gustong tibagin ang Senado. At ang daw na ito, pakana daw ito ng administrasyon. At kinakasangkapan lamang si Matibag na direktor ng NBI. Gusto daw ng administrasyon na yung mayorya ng Senado ngayon sa ilalim ng pamumuno niya ay maalis, matanggal at mapalitan ang liderato ng Senado. Dahil siyempre nung nakaraang araw hindi nagtagumpay yun. Siyempre presidente pa rin ng Senado si Cayetano. Ang mga nasa pamunuan pa rin ng Senado ay sila Marcoleta, sila Jingo Estrada, Joel Villanueva, sila Amy Marcos, at yung mga komite ng Senado ngayon, inagaw na nila. Inagaw na nila kay Lacson, inagaw na nila kay Risa Hontiveros, kay Bam Aquino. Sila na ang kumuha ngayon ng mga importanteng komite ng Senado. At ang pamunuan ngayon ng Senado ay mga kakampi na ni Cayetano, mga pro-Duterte. Kaya mayabang ngayon. Dati nang mayabang, lalo pang naging mahambog. Parang inaano niya na mga kabunyog. Pinipilit daw na tibagin ang Senado, paluhurin siya bilang pinuno ng Senado, pero hindi daw nagtagumpay. Mayabang. Nag-speech si Cayetano, sabi ni Cayetano, pati Diyos ginagamit pa ni Cayetano. Ang sabi ni Cayetano, maraming beses na daw na pinagdudahan siya ng mga tao. Yun ang sabi ni Cayetano, mga kabunyog. Sabi ni Cayetano, buong buhay ko pinagdudahan ako ng tao, pero hindi ng Diyos. Wow! Naniniwala ba kayo? Anong masasabi nyo dyan? Maraming beses daw sa buhay niya ni Cayetano, pinagdudahan siya ng mga tao, pero never daw na nagduda, never daw na pinagdudahan siya ng Diyos. Ang nagduda daw sa kanya mga tao, pero ang Diyos daw hindi nagduda sa kanya. Wow! Anong masasabi nyo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Yabang, Talagang sobrang yabang. Imagine niyo, ang mga tao daw maraming beses nagduda sa kanya, pero ang Diyos daw never na nagduda sa kanya. At ang sabi niya, ang totoo niyan, mga kabunyog, maganda yung yung mga pagbanggit-banggit mo ng Diyos. Sabi ni William Shakespeare, the devil can quote scripture for his purpose. Yan. Galing yan kay William Shakespeare, Ang demonyo ay kino-quote din ang Biblia para sa kanyang layunin. Talaga naman, kahit ang demonyo ay gumagamit ng mga quotations galing sa Bible para lang sa kanyang purpose. Yun ang angkop dito kay Cayetano. Kasi ginagamit na naman ng Diyos. Maraming beses daw na ang mga tao nagduda sa kanya, pero ang Diyos daw hindi. Intindi, Mga kabunyog, mga kababayan. Maraming nasusuka dito kay Cayetano. Actually, matatanggal na sana si Cayetano. Matatanggal na sana kahapon.
Ano na yun? Ano na? Halos sigurado na. Kaya lang, ito naman kasing si Escudero, itong si Escudero, ang gusto ni Escudero ganito. Aalis na siya sa grupo nila Cayetano. Lilipat na siya sa grupo ng Minoria, yung grupo nila Soto at Lacson. Kaya lang, ang gusto ni Escudero, siya ang magiging Senate President para ibabalik sa kanya yung liderato ng Senado. Ay siyempre, hindi naman katanggap-tanggap yun kila Soto, kila Lacson, Pinopropose nila na magiging Senate President, una si Mig Zubiri. Ay ayaw naman niya ni Mig Zubiri. Si Mig Zubiri, sabi niya, ang bet niya for Senate President, si Gatchalian. Okay na sa karamihan si Gatchalian. Kaya lang talagang gahaman din itong si Escudero Lilipat daw siya sa grupo nila Soto, papatalsikin na nila si Cayetano, pero magbibitbit ba daw siya ng 2 senador, pero siya ang maging Senate President. Yun, dun hindi Siyempre, hindi naman tama yun. Kaya lang yun na nga ngayon, alam na ni Cayetano na hindi nagtagumpay ang kudeta, kaya nagsalita. Sabi niya, pinipilit daw siyang tibagin at ang Senado hindi daw nagtagumpay. Pinipilit daw na tibagin pero hindi daw siya natibag. Yun, nagyabang. Lalong naging hambog si Cayetano after ng mabigo na na kudeta. Kasi mainit na yung kudeta, talagang balitang-balita na. Actually nga, sa totoo lang, may 3 meetings. Ang isang grupo, yung grupo ni Cayetano, nagpa-lunch. May pakain, tapos nag-invite ng mga religious leaders. Doon sa patipo ni Cayetano, wala sila Escudero. Wala. Hindi umaten si Escudero. Si Escudero nandun sa isang kwarto rin. Naghihintay si Escudero ng go signal ng minority, yung grupo nila Soto. Yung grupo nila Soto naman, nagtipon-tipon. 11 sila. 11. Kaya lang, hindi sila pumayag dun sa gusto ni Escudero na gawin ng Senate President. Kaya hindi natuloy. Yan yung nangyari kahapon, mga kabunyog, mga kawan. Ngayon, nang nalaman ni Cayetano na safe na naman siya, nang nakumpirma ni Cayetano, safe. Safe na siya, ayun, nagsalita na. Ang sabi niya, tinangka daw siyang tibagin, pero hindi naman daw siya natitibag. Dahil, nasa likod niya daw ang Diyos. Maraming beses daw na pinagdudahan siya ng tao, pero ang Diyos never na nagduda sa kanya. Talagang, Pero sa totoo lang, wag siyang pakasiguro niyan. Hindi pa yun. Wag siyang pakasiguro. Hindi pa tapos ang laban. Yung nangyari, actually talagang masisibak na siya. Kaya lang mayroon na lang mga inaayos. Sa susunod na mga araw, masisibak na siya dyan. Hindi naman magtatagal yan. 13-11 na ngayon yung grupo nila Soto. Lumipat na si JBR Sito at si Mig Zubiri. Kaya ano yan, masisibak din yan. Hintay-hintayin niya lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.